Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So ngayon po mga kalods, pag-uusapan natin ang solar power na ginamit ko dito sa bahay. So kung makikita nyo dito po sa whiteboard natin, meron tayong off-grid inverter at saka meron tayong on-grid inverter. So ang gagawin po natin ngayon, titingnan natin mga lods kung ano yung pinagkaiba sa off-grid inverter at saka sa on-grid inverter. Tapos makikita rin natin dito mga lods kung paano ba tayo nakakatipid sa off-grid inverter o on-grid. At saka makikita rin natin dito kung saan tayo nakakatipid ng kuryente gamit ang mga solar power natin sa bahay. So dito po, kasi matagal na tayong gumagamit ng off-grid inverter, tamang-tama, nakagamit na po tayo ng on-grid inverter. Kaya makikita na natin mga lods, yung kaibahan dito po sa dalawa. Kung saan ba tayo nakakatipid ng kuryente at saan rin tayo nakakatipid sa galastusin kung sakaling mag-install tayo ng solar power sa bahay. So, umpisahan natin dito mga lods sa off-grid inverter kung sakaling mag-i-install po kayo sa bahay. So, dito po sa off-grid, 4 po ang kailangan mo para makabuo ka ng solar off-grid power inverter sa bahay. So, umpisa natin sa number 1 kasi 4 po kailangan mo. So, number 1, kailangan mong bumili ng power inverter na off-grid. So, ang mga off-grid inverter mga lods ay nakadepende sa voltahe na ginagamit sa battery. Kaya, sa off-grid inverter, mayroong battery. So, yun ang pangalawa natin. Kailangan bumili ka ng battery. So, ang battery, nakadepende po mga lods. Kung 12 volts, 24, 48, o 72. Depende po sa inyo. Pero kung bago pa po kayo sa solar, okay lang po mag 12 volts para makatipid kayo sa battery. Kasi kung mag 24 volts po kayo, 2 battery po ang kailangan nyo. So, mas maganda, nakita ko, mas maganda mag 12 volts muna para makita mo yung takbo sa solar. Saka ka na mag-decide kung mag 24 ka na o pataas na voltage sa gamit sa battery. Tapos, ang pangatlo natin mga lods ay, siyempre, kailangan natin ng solar panel. So, ang solar panel, siyempre, kailangan rin ng charge controller. Kasi ang solar panel, hindi pwedeng i-direct sa battery mga lods. Kasi ang mga solar panel naka-rated sa 18 volts pataas. Meron pang 30 to 40. So kung i-direct mo sa battery niya, 12 volts pa gamit mo, masisira. So kailangan gumamit ka ng pang-apat, ang tinatawag natin na ECC, Solar Charge Controller. Yun, importante. Dito mo idaan sa Solar Charge Controller ang solar panel bago mo ipasok sa battery para hindi po masira ang battery. Kaya hindi pwede ang solar na i-direct sa battery. So, yan na po mga lods. 4 po ang kailangan mo para makabuo ka ng off-grid inverter sa bahay na solar. Tapos, dito na tayo sa on-grid. So, sa on-grid po mga lods, 2 lang ang kailangan mo para makabuo ka ng solar power at makakatipid ka ng kuryente sa bahay. Number 1, ganun pa rin. Nangangailangan po ng inverter. Pero ang gagamitin mo na inverter mga lods ay on-grid. Siyempre, on-grid inverter. Yan po ang una mong bibilin. Pangalawa, kailangan mong bumili ng solar panel. Number 2 natin, solar panel. So, dito pa lang, makikita mo na po ang galastusin mo. Dito sa off-grid, 4 ka agad. Sa on-grid, 2 lang kailangan mo para makabuo ka ng solar power sa bahay. So, siyempre mga lods, umpisahan natin doon sa, sakaling mag-umpisa ka dito, 1 kilowatt ang ilalagay natin. So, sa 1 kilowatt na power inverter, 1 kilowatt, so, mas maganda kung lalagyan natin ng price para makita na natin kung saan ba yung mas matimbang na bibili natin kung mag-solar power tayo sa bahay. So, sa 1 kilowatt, ang gamit natin dito mga lods sa bahay ko, sa solar, is naka 1 kilowatt po ako na Samdon. Ang price sa Samdon mga lods ay abot sa 5,000. Ilalagay natin ang price para makompare natin kung saan tayo nakakamura. So, ang price is
5,500. Naka 1 kilowatt. So, kadalasan po sa mga power inverter na 1 kilowatt, yung sabihin natin, 1 kilowatt yung continuous load na magagamit mo o yung peak power. Pero ang surge power po dito sa 1 kilowatt is 2,000. Kaya mostly, kalahati po ang peak load o tinatawag natin continuous load na magagamit mo. So, yung 2,000 sa surge power po, kung mag-start ka, lalo na kung gagamitin mo sa mga motor, mataas po ang surge power. So, yun ang mga detalye po nila sa power inverter. Tapos, sa battery. Kung may budget po kayo mga kalods, at pag-ipunan nyo na lang, mas maganda kung aabot po kayo sa 100 Ah na battery. Pero kung kapos po talaga kayo, pwede kayo mag-umpisa sa 50 Ah. Pero kung pag-ipunan nyo, mas maganda po, umabot po kayo sa 100 Ah. So, 100 Ah na lang, ilagay ko dito mga loads, battery. So, dito po sa 100 Ah na battery, mas maganda kung bibili po kayo ng Life PO4, yung lithium battery. Kasi, kung mag-gel battery po kayo, medyo alanganin. Kasi, naka-experience po ako. Kung battery na gel type kasi, aabot lang ng 2 to 5 years ang battery. Hindi katulad sa mga Life PO4, aabot ng 8 years to 15 years. Basta maganda po sa pag-aalaga ang battery. Kasi ang mga battery po, napaka-sensitive. Hindi mo basta gamitin o pasubrahan ng karga. Kasi ang mga battery po mga lods ay kailangan may protection sa high voltage disconnect. Yung tinatawag high, hindi siya ma-overcharge. Tapos hindi rin siya pwedeng ma-over-discharge. Doon masisira ang battery. Kaya itong mga off-grid mga lods, baarte. Kapag hindi mo alam magpapatakbo, sayang yung battery at magastos. Tapos ang 100 Ah na battery, napakamahal. Kung bibili po kayo ng gel type, ang price dyan nasa 7,000 po mga lods. Yun, mga 7,000. Kung Life PO4 po kayo, medyo nakakamura ngayon kasi maraming competent. Nakakamura po ang Life PO4. Pwede na po kayong makabili ng 9,000 na Life PO4. So ilalagay ko na lang dito mga lods. 9,000. Tapos, solar panel. Ito, idagdag natin sa mga kaludi natin. Kapag ang power inverter mo sa bahay is naka 1 kilowatt po ang gamit mo, ang ideal po na gamitin sa solar panel talaga doon is 1 kilowatt din po mga lods. Para magamit mo yung lakas doon sa power inverter. Although, pwede ka naman gumamit ng 100 watts. Pero yung 100 watts, mahina mga lods. Hanggang ilaw ka na lang gagamit doon. Pero i-explain natin mamaya. Kaya mas maganda, paabutin mo ang solar panel mo sa 1 kilowatt. Katumbas doon sa power inverter na ginamit natin. Tapos, ang gusto ko sanang bilhin dito sa solar panel mga lods, yung 550 o yung 590, yung Tiger Neo. Kaso ayaw talaga nilang ipadala. Kasi mas maganda nakita ko, mas malakas pong mag-harvest ang mga 500 plus na solar panel. Kaya, ang na-best experience ko, 2 taon na po ang solar na panel na gamit ko, 200 watts po ang gamit ko. So, sa 200 watts po na gamit, tapos kung bibili ka ng solar panel, 2 po ang nakita ko na maganda na nabilan ko, yung Tiger Neo, at saka yung Qualpol. Maganda yun mga lods kasi naka-bi-solar ang mga gamit. 3 na po ang klase sa solar panel ngayon. Yung fully at saka yung mono. At yung pangatlo na yung bi-solar na po. Ang bi-solar, pwedeng makaharvest sa harapan at pwede rin makaharvest sa ilalim. So parang baliktad pero yun, ang bago pong na-discover na mas malakas po ang efficient po doon. So yun ang gamit natin, naka-bi-solar sa 200 watts. Tapos isi-share pa natin mga lods. Ang 200 watts na solar panel, hindi ibig sabihin na gumamit ka ng 200 solar panel. 200 din ang ma-harvest mo. Hindi po mga lods. Nakita ko ang pinaka-maximum na ma-harvest po sa solar panel is nasa 130 watts lang doon. Kaya swerte na kung umabot sa 140 ang pag-harvest po sa solar panel na 200 watts. Tapos, sa solar panel na binili natin, umabot sa 3,300. Ilagay ko na dito mga lods. So, 3,300 times natin sa 5. Kasi gusto natin pabutin sa
5,000. So dito po sa solar panel, hindi mo i-direct kasi mahal kung direct kang bibili. So dandahan lang. Umpisa mo muna sa 200. Kung may budget, bili ka na ulit. Pero kung may kaya ka talagang bilhin mga lods, mas maganda na magkapareho sa power inverter na 1 kW ang magamit mo sa solar panel din. 1 kW. Kaya dito po sa solar panel, yung sinabi natin sa 200, 130 lang ang ma-harvest doon mga lods. Kaya sa 130 times ko muna dito mga lods, times 5. So, ang ma-harvest po talaga dito sa solar natin mga lods is 650 watts. Ito po ang stable po talaga. Kung gagamit ka ng appliances mo sa bahay, dapat hindi po lumagpas dito. Pag lumagpas ka dito, malulubat na po ang battery mo. So, mas maganda nasa 500 to 600. Stable na yan. Magagamit mo sa umaga hanggang hapon. Pero hindi ibig sabihin 1,000 watts. 1,000 watts din ang lalabas. Hindi po mga lods. Hanggang 600 lang. Kung medyo malakas pa din ang araw, medyo lalapit po ito sa 700. Based on my experience lang mga lods. So dito na tayo sa ECC. So ang ECC, ito, pas bahal rin ito. Kasi kung aabot ka sa 1,000, malamang aabot ka sa 100 ampere na solar charge controller. So, ang gastos doon, mas maganda mag-Elejoy. Sa mga kalos natin, maganda po ang Elejoy. Kasi ang Elejoy, yung wala nang maraming settings na gamitin. Hindi ka tulad sa mga, sa Samdon, ang daming settings. Tapos, pag nagkamali ka, mag-fault. Pag mag-fault, hindi magpapangsyon ng maayos sa solar. Yun ang isang nakita ko. Pero kung mag-Elejoy ka, napakaganda po sa Elejoy. Disadvantage po sa Samdon na na-experience ko, so based on my experience lang sa solar charge controller sa Samdon, kapag pagdating po sa gabi, kailangan i-off mo ang breaker. Kasi pag hindi po naka-off ang breaker, nagkukonsume po siya sa battery natin. So malulubat pagdating ng umaga. Pero hindi naman ganun kalakas magkarga po. Pero hindi ka nakakatipid talaga. Kailangan mong i-off ang charge controller kung Samdon ang gamit po. Pero ang masabi ko sa Samdon na charge controller, napakalakas pong magkarga ng battery, lalo na ang sikat ng araw. Madali mong malaman ang Samdon na charge controller na kung malakas kasi ang blower. Kung blower po talaga, makikita mo. Kapag hindi po maingay ang blower, ibig sabihin doon, katamtaman lang. Pero pag makikita mo ang blower na medyo malakas talaga, malakas po ang karga ng battery talaga. Yun ang kagandahan doon sa Samdon na experience ko mga lods. So kung dito tayo sa ECC, pwede kang bumili ng dalawang charge controller sa Elejoy na 600 watts. So mabibili ang Elejoy na 60 ampere o 600 watts ay sa mabibili nyo mga lods is 3,000. Kasi 299 po ito sa online. So sa 3,000, bili ka ng dalawa. So, ang gastos mo dyan mga lods ay 6,000 ang magagastos mo sa charge controller. Importante itong charge controller natin mga lods. So, ang gagawin natin, itotal natin para makita natin sa 1 kilowatt na gagamitin natin. Ito na ang magagastos mo mga lods. So, itotal natin ito lahat. So, ito total natin. Yan. Ito po ang total. 37,000. Itong 37, kung wala po kayong budget mga lods, pwede nyong dandahanin pagbili. So dito sa solar panel, isa lang muna kung wala talagang budget. So sa ECC, pwede rin isa lang para 3,000 lang ang magastos mo. Tapos dagdag pa natin. Di ba ang sabi natin, sa 200 watts na solar panel, ang kaya niyang ma-harvest po talaga is 130 watts. Doon po ang basihan na gagamit po kayo ng appliances. So ipagpalagay natin TV. Ang TV po aabot po sa 80 watts. Kung malakas po ang volume mo sa TV, lagpas yan sa 100, aabot yan ng 120. Pero kung mahina po ang volume, bababa po yan sa 90 to 80. O yan, dagdag yan mga lods. Kasi lalakas po ang wattage sa sound system at saka sa mga TV, tataas po ang wattage. Kaya kung mahina po ang volume, mahina rin ang wattage.
So, sabi natin sa 200, makaka-produce po kayo ng 130 watts. Kaya, pwedeng gamitin sa TV. Yun, pwede na ang 200 watts. Kaya kung maabot ka sa 650, yung sinasabi natin na 1 kilowatt na solar panel, kayang-kaya dyan ang rep, kaya dyan ang TV, electric fan, at saka mga ilaw. Kayang-kaya na dyan mga lods. Kung aabot ka sa 1,000 watts na solar panel. So, dito tayo sa kabila. Tingnan natin kung ilan rin ang gastos. So, sa on-grid inverter, mga lods, may nakita akong inverter na 1 kilowatt. Ang price po ay nasa 10,000. Oh, yan, 10,000. Sa solar panel, magkapareho lang dito sa kabila. Kasi nakita na natin ang solar panel dito. 16,500. Oh, pareha lang yan mga lods. So, 16,500. Tapos, kung wala kang budget, ganun pa rin. Pwede kang gumamit ng 200. So, sa 200, may maha-harvest kang 130 watts. So, dito pa lang mga lods, makikita na natin ang gastos is 26,500. Okay. So, makikita niyo po sa dalawa. Pareha po ito kung naka 1 kilowatt ang gamit sa inverter. Dito, 37,000. Ito, 26,500 lang. So, ngayon, susubukan na natin gamitin mga lods kung ano yung pinagkaiba. Sabihin natin, gagamit tayo ng 1 HP. 1 HP na aircon. Ito yung kadalasan pong tinatanong sa atin, yung aircon. Kaya bang patakbuhin ang 1 HP aircon sa 1 kilowatt na inverter? So, ang sagot natin mga lods, hindi yan pwedeng patakbuhin. O, yan. Kasi sabi nga natin, maarte itong off-grid. Kailangan alam mo yung gagamitin mo dito. Nakakomputed po ang off-grid. Compare doon sa kabila. So, mamaya, babalikan natin ito kung paano ito patakbuhin. Pero ito, sa 1 kilowatt po na gamit, sa 37,000, hindi yan pwedeng tumakbo sa 1 HP na aircon. Kung pipilitin mo ito mga lods, baka masira ang power inverter mo dito. Lalo na kung aircon, delikado magpatakbo sa inverter kung naka-inductive load ang gamit mga lods. Masipti ka kung resistance o resistive load ang gamitin mo. Pero pagdating po dito sa mga inductive, kapag may motor, mataas po ang surge power doon. Kaya delikado masira ang isang power inverter. Lalo na kung mura at saka hindi naka-pure sine wave, naka-modified, pwede yun, masira agad. Pag ipa-drive mo sa ganito, 1 HP tapos 1 kilowatt lang ang gamit mo, hindi pwedeng tumakbo yan mga lods, masisira. Tapos, babalikan na lang natin mamaya kung paano siya patakbuhin. So, dito tayo sa on-grid, sa 26,500. Pwede bang patakbuhin ang 1 HP na aircon? So, mga lods, dito sa on-grid, kayang patakbuhin ang 1 HP na aircon. Kahit isabay mo pa ang rep, TV, electric fan. Kahit may 3 ka pang aircon sa bahay, pwede mong isabay lahat dito sa on-grid inverter mga lods. Walang problema dito mga lods kasi dito sa inverter, hindi naman dumadaan sa on-grid inverter ang mga appliances, kundi normal lang mga lods. Kung saan nakasaksak ang mga appliances mo sa bahay, doon pa rin nakasaksak. Tapos, ang on-grid inverter, kahit ano po ang isaksak mo sa bahay, wala mong pakialam doon sa on-grid. Ang kang on-grid lang po sa on-grid inverter, kung ano po ang nahaharvest niya sa solar panel, yun po ang ima-minus niya sa meter reading natin sa bahay. So, yun ang malaking advantage dyan sa on-grid. Sabihin na lang natin, balik po tayo dito, balik. Kasi dito, kayang patakbuhin ang 1 HP. Kahit sabay-sabayin mo pang appliances mo sa bahay, mga lods. So, bibigyan ko po kayo ng idea na lang. Sasabihin natin, balik na lang tayo dito kasi i-explain natin itong aircon. Paano natin patakbuhin sa off-grid. So, dito po sa 1 HP na aircon, sa 1 HP po na aircon, meron pong 1 HP ay meron po siyang 700
46 watts po na magagamit sa air condition. Tapos, ang sabi nga natin, meron siyang surge power na mataas. 2 to 3 times ang taas po sa power o starting current. Kaya ibig sabihin doon mga lods, times 3 mo ito. Doon na lang tayo sa times 3 para mas allowance pa tayo. So, ibig sabihin dyan mga lods, 746 times 3 is 2,338. So, sa 2,000 pa lang, dito sa surge power sa 1 kilowatt na 2,000, lagpas ka ng mga lods. Kaya, hindi yan i-energize. Automatic yan, magtitrip, mag-indicate, mag-buzzer ka agad. Tapos, pag mahina ang inverter na ginamit mo, pwede yan masira ka agad. Pero ito, sinubukan ko sa 3-port kasi nga, mahilig tayo sa experiments, mga lod. Sabi ko, baka lang masira, basta makita ko. Ginamit ko sa 3-port, wala, trip talaga. Trip automatic po ang off-grid na Samdon na ginamit ko. 3-port na HP. Sinubukan ko lang, pero okay naman. Kasi maraming protection talaga ang Samdon, mga lods. Hindi po kayo magsisisi sa Samdon. Kasi marami akong experiment na ginawa, hindi po siya nasira. So, dito na tayo. So, pag-start pa lang sa 2 to 3 seconds mga lods sa surge power, papalo sa 2,000 plus pa. Tapos ito, nasa 2,000 lang ang surge power, kaya hindi pwede. So, ang gagawin mo, taasan mo ang power inverter mo mga lods. So, sabihin na lang natin, paabutin natin sa 3 kilowatt. Pero nag-search po ako talaga na sinabi sa mga seller, iba-ibang seller, hindi po pwedeng patakbuhin sa 3 kilowatt ang 1 HP na aircon. Pwedeng patakbuhin sa 3 kilowatt ang 1/2 na HP na aircon. Pero sinabi doon, mas safe ang inverter mo kung naka-inverter type rin ang aircon. Pero kung naka non-inverter, medyo dihado po mga lods. Kaya, palaging sinasabi sa iba't ibang mga seller, kung 1 HP po ang aircon na gagamitin mo, dapat umabot po ang power inverter sa 4 kilowatt po. Yun ang sabi sa seller talaga. Para stable po ang inverter natin. Tapos mga lods, ang kaibahan po sa resistive load, sabihin natin gumamit ka ng rice cooker na 500 or 800. Pag saksak mo sa resistive load, talagang pasok doon lang sa 500 or 800 na wattage. Hindi katulad dito sa mga inductive load na may mga motor, talagang mataas po ang starting current. Kaya delikado gamitin. Siguraduhin mo lang na mataas ang rated mo sa power inverter. Tapos, itong 4 kilowatt, ako, hindi ibig sabihin, pag 4 kilowatt, gusto na natin isali yung mga ibang appliances. So, ibang usapan na naman mga lods. Kung mag 4 kilowatt ka, tapos isali mo yung aircon, isali mo yung TV, isali mo pang electric fan, mga ilaw, ibang computation na naman po mga lods. Tataasan mo na naman po ito. Pero kung gusto mong isali ang rep, TV at mga ilaw mo sa bahay at electric fan, kailangan pabutin mo na sa 6 kilowatt po ang isang power inverter. Sa 6 kilowatt na power inverter, aabot po sa, saan ba natin ilagay ang price? Ang price po dito, aabot po sa 8,000 to 10,000. Sa off-grid po ito na 12 volts, pero kung mag 24, papalo yan sa 15,000 pataas. Pamahal ng pamahal po mga lods. So, yun ang unang disadvantage po dito sa off-grid. Kailangan computein mo. So, ito pa. Pakita pa natin. Kasi, ang sabi nga natin, 1 kilowatt. So, kaya ba sa 1 kilowatt na solar panel? So i-rest mo na natin ito mga lods. Dito po tayo sa 1 HP na aircon. Sa 1 HP na aircon, na 746, hindi ito fix mga lods kasi pag tumakbo ang motor, tataas pa. May tinatawag po silang continuous load. Tataas pa po yan mga lods. So meron siyang times 125%. Kaya ang 746 mo na aircon, tataas pa. So ilan na ngayon?
na may 125% na nadagdag. Abot sa 932.5 watts. So, makikita nyo ng mga lods kung gaano kataas ang isang 1 HP na aircon. So, dapat hindi po alanganin ang isang power inverter. Kaya sinabi nila doon na dapat naka 4 kilowatt po ang power inverter mo. Tapos, di ba ang sabi natin sa 1 kilowatt, nakaka-harvest lang tayo ng, di ba sinabi natin 1 kilowatt na solar, nakaka-harvest lang tayo ng 650 sa pinakamataas. Tapos, kung gagamit ka ng aircon na 932, tataas po, ito yung sinabi ng may umpisa 700 pa. Pag tumatagal ang takbo, tataas po, maging 932. Tapos, ang harvest mo is 650. Kaya, hindi po sapat. Pag pinatakbo mo ito, hindi rin tatagal. Sa shut off po ang off-grid system mo. Kadalasan po dito sa mga off-grid, may tinatawag po tayong ATS na control. Kasi kapag nalubat po ang battery mo, automatic yan transfer sa DIO na may ATS ka para continuous ang gamit mo. Kapag nag-transfer na yan sa DIO, sabi nga natin, wala ka nang matitipid na kuryente kasi sa DIO, Meralco ka na gumagamit. So dito pa lang, hindi po sapat ang 932 sa 650. Ibig sabihin doon, dagdag ka na naman po mga lods ng solar panel. Kailangan maabot mo sa 1,000 ang result po doon sa solar panel talaga. Kasi kung mababa lang, hindi yun tatagal. Malulubat po ang battery mo. So, kaya nga dito sa off-grid nakita ko, magastos mga lods. Hindi katulad dito sa off-grid inverter. Kahit ilang appliances pa ang gamitin mo, pwedeng at makakatipid ka na. Tapos dito mga lods, meron pa tayong idagdag. Pag ginamit ka ng off-grid, hindi po ibig sabihin pagdating ng alas 6, alas 7, gagamitin mo na ito. Hindi po mga lods. Hintayin mong umabot sa alas 10. Totoo po talaga na pagdating sa mga alas 8, alas 9, sinubukan ko, medyo bumaba, tumaas, bumaba, hindi pa fix. Pagdating po sa alas 10, doon po talagang malakas po ang harvest doon sa solar panel. At saka doon mo pa ito magagamit mga lods. Kaya ibig sabihin, kung maghintay ka pa ng alas 10, hindi mo pa nagagamit ang aircon mo. Pero kung dito mo gagamitin sa on-grid. O yan, sa on-grid. So based on my experience mga lods, dito po sa alas city na 7 AM, pwede pong makaproduce ang solar ng 80 to 100 watts. So, ito mga lods, nakakatipid ka na. Mag-uumpisa na yan na i-minus niya ang meter reading mo sa bahay. Compare dito, hindi ka pwedeng gumamit kaagad. Kung gamitin mo yan, wala. Kasi, simple, ang battery mo pagdating ng hapon, lubat na po yan mga lods. Kaya sa pagdating ng umaga, i-charge mo na naman ang battery mo. Pero dito, walang battery mga lods. Kasi nakasaksak yan po sa DIO mo sa bahay. Tapos, pagdating po, ako isi-share ko po sa inyo kasi na-experience ko ito. Pagdating po sa 8 AM na po mga lods, mag-uumpisa yan sa 150 watts ang harvest. Ibig sabihin doon mga lods, nagma-minus na po ito sa meter reading mo sa bahay. Kaya pagdating po sa alas 10, doon na po papasok ang 650 watts. So, sabihin natin, gumamit ka ng aircon. Di ba? Ang sabi natin, aircon. So, ang aircon, pagpalagay natin, 1,000 na. 1,000. Tapos, isali na natin ang rep, ang TV, at saka mga ilaw. Ipagpalagay na lang natin na umabot ang reading natin sa power reading is 1,300 watts ang nagamit mo. Sabay aircon, rep, TV, at saka ilaw. Di ba, sabi natin, sa 1 kilowatt na solar panel, nakaka-harvest po tayo ng 650 watts. So, ang gagawin doon sa on-grid natin mga lods, i-minus po niya ang 650 watts. So, ang mangyari dyan mga lods is 13 minus 650. So, 650 watts na lang mga lods ang
para register sa meter reading mo. Sa madaling salita, hihina po ang ikot ng meter. Kasi instead na 1,300, 650 na lang po mga lods. So doon, nag-uumpisa kang nakakatipid. Pero dito sa kabila, hanggang aircon, kung gusto mo patakbuhin ng aircon lang ang pwede mong gamitin. Hindi pwedeng salihan ito ng TV, ref o kaya mga iba pang appliances kasi hindi na kakayanin. Kasi ang nakakompute dito para lang sa air condition po mga lods. Pero kung hindi mo ito gagamitin sa aircon, pwede rin. Pwede kang gumamit ng TV, electric fan, ref, ilaw, kayang-kaya yon dito sa 650. Pero pag isali mo ang aircon, mga lods, hindi na pwede. Hindi yan tatakbo. Kailangan mong magdagdag ng solar panel. Tapos, take note na naman po sa galastusin sa upgrade. Kapag magdagdag po kayo ng solar panel, possible, bibili po kayo ulit ng battery. Hindi pwedeng isa lang ang battery. Masisira po ang battery. So, idagdag pa natin mga idea mga lods. Sa 100 AH na battery, ilan ang solar panel na magagamit? Dito tayo sa 100 AH na battery. Kung gel type ang gamit mo mga lods, gel type battery. Sa gel type na battery sa 100 AH, ang kaya po dyan mga lods is 500 watts na solar panel. Kasi sabihin na natin sa 100 watts na solar panel ay meron yung 5 IMP, 5 ampere ang mapoproduce. Ang mga gel battery na 100 AH nakalagay doon sa baba sa description, only 25 ampere ang minimum. So hindi ka na pwedeng lumagpas pa. Nakalagay doon 25 ampere. Kaya ibig sabihin, 5 solar panel na tag 100 watts o isang 500 watts na solar panel. Sinubukan ko itong 600, uminit po ang battery. Delikado po pag uminit na ang battery kasi mag-overheat. Kaya hanggang 5 lang. Pero kung gamit mo is Live PO4 battery, Live PO4 battery. Kaya dito mga lods, sinubukan ko 1,000 watts, kaya o 1,000 to. Nasubukan ko. Kayang-kaya sa Live PO4 battery, ang 1,200 pinaka-maximum. Kasi medyo iinit na naman po doon. So katamtama lang. Although may protection naman doon sa BMS at saka sa overheat ang mga Live PO4 battery, kaya safe pa rin gamitin kung in case. So doon ko nakita, kaya 1,000 watts ang kaya. So bibili ka ulit ng battery mga lods para idagdag mo dito sa, kasi ang sabi nga natin hanggang ang gamit mo na 1 HP na aircon lang ang magagamit mo, hindi ka na magdagdag. Kung magdagdag ka, kailangan bili ulit ka ng solar panel at saka battery. Hindi lang yung battery. Pati yung charge controller, bili ka ulit kasi hindi na yung kaya. Kaya mga lods, magastos. Pero, may pero pa. Paano kung nag-burn out sa amin body Proy? Yun ang unang disadvantage dito sa on-grid. Kasi nga, nakasaksak yan sa bahay mo, sa DIO. Kaya pag burn out din si off-grid. Hindi mo magamit at hindi ka rin. Pero madilim po ang bahay mo. Hindi katulad dito po sa off-grid. Pwede kang, kahit burn out, mayroon kang magamit. Kung may reserva pang battery mo, pwede mong magamit po mga lods. Kasi naka-self-sustain po ang mga off-grid. Hindi umaasa sa DIO, sa Meralco, sa utility grid. Yun ang isang advantage dito sa off-grid, naka-self-sustain. Pero dito sa on-grid inverter, wala. Pag burn out, hindi mo magagamit talaga sa bahay ang on-grid mo. Burn out rin ang bahay mo. Tapos, meron pa tayong idagdag dito mga lods. Sa on-grid inverter na nadiscovery ko, dapat merong limiter. Kung bibili po kayo ng on-grid inverter, mas maganda po kung merong limiter. Kasi dito sa bahay na ginamit ko ngayon, kapag 300 na lang ang gamit ko, tapos yung on-grid na ginamit ko, nakakarga, all in all, kasi sinama ko na sa on-grid at off-grid ang gamit ko, sabihin natin mga 400.
Yung 100 na sobra, instead na nakakatipid po ako, yung backfire po sa atin, babayaran pa rin natin doon. Mas maganda kung may limiter. Para ito example ko na lang dito. So example ko dito mga lods, kung ang harvest sa on-grid mo is 6, 'di ba? Sabi natin sa 1 kilowatt, pwede siyang maka-harvest 6 sa power, maka-harvest siya ng 650 watts. Pero ang ginamit mo sa bahay is 600 lang ang nagamit sa appliances mo dito sa bahay. So, ang mangyari, mayroon pong natitira na 50 watts. Ito pong 50 watts po na natitira, babayaran natin mga lods. Yun lang ang malaking disadvantage kapag walang limiter. So, instead na sana na zero, kasi nga 650, 600. Pero dito, nag-backfire kasi walang limiter. Babayad tayo ng 50 watts po dito mga lods. Yun lang ang nakita ko sa on-grid. Pero, kung mayroon ng limiter mga lods, automatic yan mga lods, na zero po talaga ang meter reading natin sa bahay. May spare kapag 50, kung may gumamit na 50 watts, hindi rin mababasa kasi nga taka 650 ang harvest natin. So, zero. Pero kung walang limiter, bayad tayo dito sa 50 watts. Tapos, meron pa tayong idagdag, mga lods, dito sa mga on-grid, kasi may nakita po ko doon sa YouTube. Kailangan kung gusto mong maka-export o magamit yung sobra, pwede rin, pero kailangan mong pumunta sa Meralco para mag-net metering. So, doon po sa net metering mga lods, kung sakaling katulad dito, 650, 600, may natirang 50 watts, yung 50 watts po, i-export niya doon sa Meralco. Ibig sabihin doon, babayaran yun ni Meralco. So, ang Meralco nang magbabayad sa iyo. Pero, kung 10 kilowatt per hour po ang Meralco sa iyo, 5 na lang, kalahati lang, hindi po full ang ibibigay. So, yun ang nakita ko. So, 5 lang. So, sa Meralco, 10 ang 1 kilowatt per hour. Sa on-grid natin, kung mag-metering ka, 5 po, mga lods. Kaya ibig sabihin doon, kung mataas po ang harvest mo sa solar, si on-grid pa ang magbabayad sa iyo. Yun ang kagandahan sa mga net metering. Tapos, siyempre, may limiter po ang... Pero kung hindi ka magpa-net metering, on-grid inverter ka lang sa limiter, yung sobra dito mga lods, kung nakalimiter ito, zero. Tapos, saan yun mapupunta yung 50 watts? So, ang 50 watts mo mga lods, tapon. Tatapon na lang yun. Hindi na magamit. Kung wala kang net metering sa bahay, so, except na kung may gumamit ng 50 watts, so, magamit pa. Pero yun ang advantage na nakita ko dito sa on-grid na may limiter. Kasi, minsan lumagpas ako sa 100, sayang. Kaya, palagi po akong umiikot sa adjuster doon para minusan ko ng 100. Kasi ang 100, nababasa sa meter po, mga lods. Ipapakita na naman natin yung mga basic diagram po dito sa dalawa. Para may idea po ang mga kalods natin. So, dito tayo mag-umpisa sa on-grid inverter. So, meron po akong kodigo. Makita ba? So, ito po ang off-grid inverter. Makita ba dyan? So, yung sinasabi natin na apat. So, makita mo, inverter, charge controller, solar panel, at saka battery. Ito po ang apat. At saka yung pinakasimple na diagram po, ito po ang pag-install sa off-grid solar inverter na gamit. Tapos, siyempre, sabi nga natin, yung battery, nakadepende. Merong 12 volts, merong 24, depende po. Tapos, dito po sa off-grid, ang dami mong bantayan. Low voltage disconnect sa battery, at saka high voltage sa disconnect sa battery. Para hindi po ma-overcharge. Kaya, yun po ang pinagkaiba sa off-grid. Lagi mong bantayan kung nagpapangsyon ba ng maigi ang solar system mo sa bahay. Tapos, pagkita na lang natin na ito po ang ECC, ito po ang solar charge controller. Yung input, papasok sa solar panel. Ang output, papasok po sa battery. Tapos, dito sa battery, kukuha po ng supply ang inverter, mga lods. Ang inverter, naka 12 volts po ang input, naka 220 volts ang output.
dito po nakasaksak ang aircon mo mga lods. Kung gusto mong mag-aircon, pero kung gusto mong gumamit ng ETS, yung ETS naman dito mga lods, so isali ko na lang para dagdag ideas mga kalods natin. So kung gagamit po kayo ng ETS, ang pinaka-basic po sa ETS naman mga lods, ito yung diagram, block diagram natin. Dito po papasok, yan mga lods. Yan po ang sa solar. Tapos dito sa kabila, yan po ang para sa DU. Tapos dito sa baba, naka-jumper yung mga wire, ganon. Tapos yung dito sa baba sa ETS, dito po sa ETS, ilagay ko na ito, ETS. Dito po sa baba, dito po nakakonect ang panel board mo sa bahay. Kung maglalagay po kayo ng ETS. Pero kung hindi kayo maglalagay ng ETS, pwede yung isaksak, i-direct na lang dito sa inverter. Kaya lang, pag naglubat po ang battery, automatic cut off po doon. So, hindi na magamit sa DU kung wala kang ETS na ginagamit. So, yun ang isang disadvantage kung wala kang ETS. Tapos, dito tayo sa on-grid. Ang on-grid, dito po mga lods. Yan lang po ang on-grid. Na-erase. Sa on-grid, napaka-basic lang po sa on-grid na mga loads. Dalawa lang ang kailangan mo. Isang on-grid inverter at solar panel. Kaya nakita ko, mas nakakatipid ka dito mga loads. Tapos, isaksak mo sa outlet mo sa bahay, sa DU. Yun lang. Wala ka nang bantayan na battery. Kaya lang, pag burn out din ang on-grid mo na inverter. So, yun po ang disadvantage. Kapag burn out, wala, hindi magamit. Pero, mas nakakatipid ka dito. Nakita ko, solar panel at saka inverter. Pero kung gusto mong dagdagan, same pa rin. Bili ka ulit ng isa pang power inverter, dagdagan mo na lang ng solar panel mga lods. It's shoutout time na naman po kasi meron po magpapa-shoutout po dito sa channel natin. Umpisahan natin si Joel Unjungan Rublon. Ito pa si Renuel Braga from Davao City. Ay lods, may adlaw na mga Davao. At saka ito pa si Jesper Galidos from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Si Clifford Tabudlong, always watching in Davao. Uy Lord, salamat Lord sa sigigtan order sa akong channel. At saka ito pa, last natin si Binmar Oliveros from Bulacan. Uy Lord, mayong adlaw ni Mudas Bulacan. Saka ito pa, isa-shoutout ko po yung palagi pong nag-share ng blessing po sa channel natin, yung mga join member natin, si Rodil Daguhoy, si Barry Cañete, si Michael Amador, si Rafaelito Bayato, si Marvin Berlanga, si Dun Kamote, ito pa si Jude Brian Fesser Miranda. Saka ito pa si Binji De La Torre. At saka ang muli natin si Titing Ulalon. So sa mga kalods natin, kung may gusto po kayong itanong dito po o may hindi po akong nasabi, paki-comment po sa baba mga lods. At saka huwag nyo kalimutan pong mag-like at i-share po ang channel natin para marami pong matuto, para malaman nila po yung off-grid inverter sa kaibahan sa on-grid inverter. At saka huwag nyo kalimutan pong mag-subscribe para hindi po kayo makalimot po sa channel natin. At pag-click na lang po sa button bell. At saka maraming salamat po sa palaging panonood po sa mga kalode natin dyan. So hanggang sa muli na naman po mga kalods.